Tapos nung nakuha na nila yung Evolved Lord, nung ginawa na ni Heso yung MVP winning play niya na binasabog niya si Goyo, doon ko nasabing Goyong, kakampi niya si Goyo. Doon ko nasabing tama, hindi to chamba. Talagang ginawa to ng TNC. Long-term booking yun. At nagsimula na nga ang second banning phase or the second drafting phase rather of the second match. Makikita talaga natin na wala pa ring focus sa gold lane whatsoever. XP lane bans ang ating nakikita. Edith Pakito out of the question. So ngayon na ito yung mga naban. Fredrin pa din. Akala ko iaano na nila eh. So, Novaria Bruno. Novaria Bruno pwede. Naban din si Terizla pala. So yeah, Novaria Bruno possible. Pwede rin kuhanin na ng Milana Evos yung Valentina. Kasi diba parang kanina sila yung nag-farsa. Kaya nagkaroon ng Valentina pa yung TNC. Tingnan natin, no? May Valentina pa namang open. Novaria Bruno. Ang dami pang pwedeng kunin ng Minana. Novaria Bruno, Valentina, Kadita. All still Ayun nga open. pala, So ang ganda ng palitan dito. Hindi malungkot si Goyong, hindi malungkot si Goyo. Pero wait lang ha. Martis, Bruno. Hindi sila Martis Bruno Kadita. hype eh. Oo. Hindi sila Bruno hype eh. Feeling ko na kay Paldoming to. Sabi ni Paldoming, coach, yun nangyari kanina, kaya ko eh. Kaya yun yung mindset ko. Tinanong ko sa inyo guys. Tinanong ko sa inyo, Tio, Ina. Sabi ko, ganun ba ka-importante yung Bruno? Kasi kung yung Minana Evos, parang para saan nila? Hindi nila kinukuha agad. Mechanics, ano yun eh, 50-50 yun eh. Yung pagalingan pumindot meta eh. Hindi nila kinukuha nga agad. Same story kanina, di ba? Kaya nakuha din ng TNC yung Bruno. So probably mas merong ibang priority pick for Doming AR. But then for this one, actually, pwede sila mag-Franco, pero Faramis. Uy, quite interesting pickup Wow. mula dito sa TNC Pro Team. Faramis lock-in. Kasabayan na rin ang Fredrin at Finner's pick nila. Ang kunat, ang hirap patayin. Mukhang itong problema na gustong gawin ng TNC. Sakto din sa Rise from the Dead nila. Kaya nga eh. Panagkataon na Thematic. Netherrealm. And, wow! Okay. Maagang Kofra. Oo, maaga yung Kufra. Pero with Faramis, actually nagkaka-burst naman siya, pero not the usual kasi nagbago na ng emblem system. Depende kung anong pipick for Faramis or kay Goyo dito coming to this game. Ngayon magtatanong tayo, dito ba papasok yung Bruno? Dito mo ba siya ipipick? Kasi parang ang hirap mag-Bruno sa ganitong lineup. Actually, baka naisip dito ng TNC, kuhanin natin yung Faramis para kukuha na yung Bruno, okay lang. If ever din na Brody, okay lang din. Pero parang innate counter for both. Parang nagko-kontrapelo si Faramis Brody eh. Brody Faramis. Either way, kung sino mauna sa kanilang dalawa. At this point, for Minana Evos, I do feel like they could pick whoever they want dito sa gold lane. And when I say that, Irithel is locked in. Nakita din naman natin ang Irithel kanina kay Super Marco in the series of AP Bren kung saan nakabawi sila ng bahagya. Pero eventually ay nahirapan na naman sila muli. Irithel, not quite sure kung nasan siya ngayon sa meta, pero panigurado ay napakasakit pa rin niya. Okay, first 3 picks pa lang, papasok pa lang tayo ng banning phase. Sabi ko itong dalawang line naman to, sagasa, meta. Banggaan to. This is dive. So maganda ang mga team fights dito. In-expect natin na kung sinong unang mag-hesitate, sinong unang magdalawang isip, sila yung matatalo. Alam mo ngayon, speaking of hesitation, isa sa mga possible na pagkukuha na hesitation from TNC is kung sino papasok doon sa may Irithel. Di ba parang hirap niya hanapin? Kaya maaga yung Kufra at saka Faramis actually kasi pwede pa nga sana sila mag-farsa. Di ba yun yung mga pang-counter mo sa Irithel? Kaya ang ban ngayon ng TNC is Franco. So pwede mag-ban pa nga ng Beatrix. Yung side ng TNC, pwede din Claude. So Beatrix, Claude, ang pwede na lang ban dito coming into this game. At kung titignan natin ang Faramis at ang Kufra, hindi naman na to flex picks. Panigurado, it is position 5 and position 4. Kaya naman naging very straightforward ang naging bans ng side of Minana Evos, taking away a lot of gold lane picks, taking away the Brody, the Bruno as well. Inuubos nila ang options sa pwedeng kunin dito ng TNC. Saan natitira? Claude? Claude. Claude Clint? Claude Kilint or kung mas sanay si Innocent Beatrix, why not? Open pa Bea. So willing sila dun sa skill matchup na yun. Oo Lahat nga yung burstable. Kahit sabihin mo medyo mobile yung Clint tsaka yung Beatrix, parehong kayang-kaya nung Kadita eh. Oo, napakadali lang for them. So ngayon, ang probably kulang ng post 5. Yeah, depende pa pala. Baka Ginamit Bruce ulit kanina, yan. Oo, ginamit pa siya kanina. Pero nag-export. Export ban coming in from TNC. Mukhang ayaw nilang labanan ang Netherrealm with a great last insanity. Pero dahil dyan, Joy ang magiging lock-in dito ng Minana Evos.
one of the rising junglers in this meta. Ang dami na nagpipick up ng mga junglers, mas lalo na yung mga pindot-pindot. Parang maganda mag-Arlot sa TNC. Arlot XP. Arlot o kaya Yuzhong. Pero yung Arlot XP, pansinin nyo lang, ang maka-lane yan, yung Joy. Nakakita na ba tayo ng XP, Martis? Oo nga, no? Possible, pero hindi pa tayo nakakakita dito ngayon sa MPL Philippines. And looking at the guests right now, no, mukhang happy-happy ang TNC Phoenix Army sa pagkapanalo nila sa game number 1. Still waiting on the results of game number 2. Minana Evos with their final pick maya-maya lamang matapos natin makita ko ano nga ba magiging last 2 picks ng Kari. Phoenix Army. Kari, May pwede tayo Kari pa makakita. pala. Para mabilis din. Panagkataon. It's gonna be Claude. Although, parang... okay. Ayun ni Arlot. Ayun na yung Arlot. Bagay nga yung Arlot kasi sa lineup nila, parang hahawiin lang. Although kasi, pag titignan mo yung lineup ng TNC, titignan mo yung lineup ng Minana, parang may sariling buhay lahat eh. Kaya nila mag-function individually. They don't really need to be together para mag-Claude. At ang maganda, kunyari 2-3 lang sila, kaya nilang mag-kill. Tapos saka sila mag-convert. Yun nga eh. And now, final pick for the side of Minana Evos. Ito na ba ang makikita na ba natin ang position 5 Kadita o position 4 nga ba ito? Ito na yung tanong eh. Pwede Grak. Kulang sila ng CC. Kailangan nila isa pang CC. Ay, ang hirap pag-flex lahat. Kaya nga Paano eh. nagagawa ni Wolf to? Mag-iisip ka Open na si talaga. Diggy. Open si Diggy. Looks like they're gonna go for the Grok. Ito yung pwede nating makitang sagot naman na hindi masasta ng Kufra, makakagawa ng makaka-chancing against a NetherRealm or even a final stash. Pwede siyang makaiwas dito. And I do feel like Midnight pointed this out in one of our cast in Chantel na sinabi niya that this Grok actually is a great pick against a Claude. Oo, tsaka kasi parang abangan mo na lang siya eh. Malawak yung range ng wild charge. Actually, lahat ng play pwedeng untugin nung Grok. And at the same time, mahanap mo pa kung nasaan. Kasi di ba parang yun yung kulang ngayon sa lineup. Yes, you have Kadita, pero hindi naman ibig sabihin na may Kadita ka kung nasa yung Kadita nandun ka din. Kailangan mo may ibang nakahiwalay for the vision, right? At saka natural answer siya sa Arlot. Kasi hindi ka asali Yes. doon sa mga final slash. So, Game 2 of TNC versus Minana Evos. Nakikita na natin ang team compositions. Minana Evos ngayon ay merong burst damage sa kamay ng Kadita at ng Grok. Meanwhile for TNC Pro Team, magagawa ba nila ulit ang nagawa nila kanina noong game number 1? Let's enter the Land of Dawn. Ano bang ma-expect natin dito sa early game? Well, definitely para din sa early game natin. Mauna agad si Brusco AR doon sa mga possible positions. Most likely, kailangan niya talagang pigilan dito is either Goyo. Si Goyo talaga. Kasi di ba crucial si Goyo pagdating doon sa kanyang NetherRealm na ultimate. And at the same time, yung difference pagdating doon sa ating junglers, medyo mahirap para dito kay King Kong pagka pumasok basta-basta si Boyet AR. But it depends. It's actually Lord JM on that Joy. And, Akala ko Joy. hindi nga, sumisikat siyang jungle pick, pero pwede pa rin namang XP lane, especially kung mag-vengeance ka. One of the best, actually. yan ang sinabi natin na kanina. And mahirap kasi makita ng XP lane Martis. Ngayon, meron ditong battle for the Little Wonder. Kalahati lang ang buhay ni Brusco na kanina pa kinukulit si King Kong. Na hanggang yun, wala pa rin orange buff. Buhay pa rin ang orange buff ng TNC. Uy, medyo nakakalugi yun. Pero ngayon, Minana Evos, they're trying to poke down Goyo. Ben thinks, nag-aabang Oh! Flicker combo! First blood dito, Goyong AR. Worth it! Kala natin na Minana Evos magiging mabilis ulit ang kanilang early game. Pero sabi ng TNC, teka lang, baguhin natin. Naaurahan na. Bentings. Naaurahan na dito ni Bentings. Alam niya na nandun kasi wala din naman ibang pupuntahan. Mobility-wise ng isang Kadita, parang wala din naman siyang flicker. So hindi man siya makakapag-dive out. So kailangan niya abutin para mapigilan na agad. Wala munang rough waves si Goyong AR if ever na magkaroon ng team fight dito sa turtle objective ng spawn. At nakakaramdam na nga si Bentings. Ito yung tinatawag natin na sixth sense na talagang nararamdaman niya kung nasaan yung mga kailangan niyang tamaan. King Kong almost going for that kill. Pero mukhang turtle muna ang magiging pinakaunang objective for TNC. Sila ang magsisimula. Brusco hahabol naman. Nakaprayo dito ang TNC mahihila sa kanilang side. Pipilitin ni Brusco ang reset. Goyong AR, wala pa siyang ult. Wala pang rough waves. At ngayon makakahabol naman ang Minana sa posisyon. And right now, Minana Evos challenging this turtle pit. Petrify! Combo coming in! NetherRealm, nagamit na nga ni Goyo. Mapapop dito ni Boyet. AR, pero meron siyang decimation. Batayin natin.
Lord JM, mapapalayo na nga. TNC scores the first hurdle. Oo. Sobrang ganda dito ng ano. Kita na natin yung pinakagusto nga gawin ng TNC with this kind of lineup. Inantay lang nila mag-petrify. Wait lang. Oh, Appraiser's Wrath sa ilalim ng kanilang tore. In mid, TNC. At ano ngayon, Shades of TNC Season 9 invadan ni King Kong. Nagiinit na nga ang TNC at nag-invade pa pagkatapos. Hindi man lang binigyan ng purple buff si Boyet. At mukhang yung pagiging bad boy ni Boyet ngayon ay kinakagat na siya pabalik. 3 minutes in, 2-0 TNC. May 1-8 na gold lead pa. Parang sinasabi siguro ng TNC, pag ang bad boy, harapan mo din ng bad boy, medyo malalaman natin who's the baddest. So ngayon, ganun, yun ang ginagawa ngayon ng TNC na all lanes na pwede napuntahan, pinupuntahan na agad. We really have to take note na nag-elegant gem din kasi si Goyo. So kung hindi pa man niya na upgrade yung kanyang equipment, hindi niya kailangan umuwi from time to time. Wait lang. Ngayon ang ganti ng Minana Evos. Bentings ang kanilang unang kill. Ngayon si Boyet Tabarulis nanaawan ng small camp si King Kong. Pero ito na, Innocent. Boyet? MI forward, matoton. Boyet AR, napakabago. Who's the Hey! Innocent gets the kill. TNC, ang bilis ng karma. Akala ko 1-4-0 na pero nakaganti pa ang TNC. Talagang pinipilit nila ang mga opportunities kapag nakakita pa sila. Ultra fast gameplay na nagmumula sa TNC at ang ganda ng pinakita nila doon. Ang layo sa nangyari sa game number 1 at ngayon Minana Evos naghahanap ng pwede nilang gawin para makabawi ng bahagya. Oo, kasi yung pwesto nila ngayon na parang medyo nahihirapan din si Brusco AR kung saan ba talaga siya pupwesto. Kasi si King Kong, zone out lang. Diba? Hindi no intention actually of killing Brusco AR. Ayun na. Eto na. Kanina kasi parang last 100. Sinisimulan na niya, no? Kaso kanina yung na plus 100 natin, umabot ng 1,000 at sa talo. Umapaw kasi. Nag-overflow na. Nag-overflow. Lamang-lamang pa ng 1,000 yun. Sobrang dami nun. Oo, 11K pa yon yung plus 100 niya. Pero ito na, Turtle, sinimula na ng TNC. May gold lead sila, pero may maganda ring pwesto dito si Brusco. Kaso si-steal ba to ng Grok lamang? Tingnan natin. Nagamit niya na yung Guardian's Barrier. Benting tatalon, pero walang CC. Off-camera, Boyet AR makakaisa kay Hesu. Pero may turtle naman ng TNC. 2 for 2 so far. Up top, pipilitin ba ito ng Minana Evos? Same Sobrang aggressive rotation. ng TNC. Same rotation for TNC. Kinagandahan lang for them is that sila yung nakakuha ng turtle. So mas maganda pa rin na trade for them. Kasi nakakuha rin naman si King. Ayan na si... Again, isa sa mga, di ba si King Kong, ano tawag sa kanya? King of the Jungle. King of the Jungle. Pero, di ba, kita mo naman, dire-diretso lang. Ganun din naman ginagawa ng Minana Evos ngayon. Wait lang. Klaro lang natin. Yung King Kong na movie, di ba, nasa syudad yung malaking gorilla? Sa New York. Sa New York. New York. USA, New York ko ba? May New York ba sa Cubao? Meron ata. Lagi ko nakikita sa comments eh. Please Hindi mo confirm. alam kung Thank saan you. yun. Oh, paki-confirm na lang. Rich kid kasi. Hindi ako rich kid, man. Mas malapit nga ako sa Las Piñas at $80. Kung alam nyo, ay malayo po yun dito. Pero ngayon, Oh, shoot! Papasok ngayon, Wild Charge! Mapapanish na nga dito. Mag-ultimate final slash. Boyet AR, papabagsakin dito ng Brusco? King Kong. Brusco with a taunt. King Kong gets double kill sa ilalim ng Tier 1 na mapabasag na ng TNC. Walang preno ang Phoenix Army. grabe naman. Yung biyaheng tagumpay din nila kahit iba na yung tema. Tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Ghost Walang Rider. biglang liko. Walang preno. Rise from the dead, Oh. biyaheng tagumpay. Oh. Pagkaangat na pagkaangat, biyahe na agad. O, diba? Ayan ang malupit. Tapos nagsimula pa yung eksena doon na parang nasunog yung jeep. Kaya lang naman pala nasunog yung jeep kasi masyadong bumilis. Oo, umapaw. Ay, hindi. Saka ano pala yung apaw. But yeah, for this one, 5-2 ang ating score. 6 minutes. So, balikan natin yung game number 1. Ngayon naman para sa side kasi na Minana, meron pa rin naman silang, di ba, lamang ngayong TNC. Ganon din naman yung game number 1 natin. So, kailangan lang nila maging pasensyoso kasi tingnan natin ngayon KDA ni Doming AR. 0-0-0. Yes, walang kills, pero mas importante, walang deaths. So, pwede pa at kaya pa nila as long as there is a nice wild charge from Brusco AR. Medyo mahirap ngayon kasi hindi na same yung burst nila. Ang burst nila is more on single target talaga to for me. Not unless madami tamaan. Ayun nga parang ilang beses na rin kasi tayong nakakita ng mga wild charge na nagbago ng laro. Pero yun yung mga iskinitang maninipis talaga na napakahirap lumaban against the Grok. But this does look like a free turtle para sa TNC. At ngayon si King Kong, makikita si Brusco, pero wala kasing magagawa ang Minana dito. Ang lalim na naman ng TNC. Ginawa nilang blue yung mapa ng ganun-ganun, kabilis lamang. Oy, grabe! Oy, sumasagot! Wait lang. Lumalaban! Ano yun? Yung parang ginawa ni Kobe?
Yung ginanon niya, tapos hindi gumalaw si Kobe. Yung ginanon ng bola Pero niya yun lang. ni Barnes. Tama. Hindi ko Ewan alam kung yan. alam mo yun eh, pero Oo. okay lang. Panari ko. Nakwento lang. Nakwento lang. Did not flinch. Hindi man lang gumalaw. Yung ano, Dito yung- si Dome. Yung lolo ko ang fan ng NBA eh. Ay, ganun ba? Happy Grandparents Day. Happy Grandparents Day. By the way, totoo po yun. Hindi po kami naglolokohan dito. Kung hindi nyo pa po nababate, ang mga lolo't lola nyo, batiin nyo na kasi magpapatayan na dito! Plus the combo from Bentings, Brusco. Petrify. King Kong sabi niya, hindi pa. Oh, Gilang, no! tuloy-tuloy. Oh, no! Appraiser's Wrath. Linunod ang sirena. At ngayon, patuloy na naman. TNC, ramdam na ramdam ang 4K gold lead. Naku, ito na yung sinasabi natin, medyo kulang sa burst. Aminan ng Evos, napakadaming ginamit ng mga skills doon. Hindi pa tapos. Tatalo na naman si Bentings. After that Netherrealm, Innocent magpupush lamang. TNC, ramdam na nila. Nag-iinit. Pa-approach na ng 5K gold lead. Oh! Lord JM, Innocent na isa pa. Walang vengeance si Idol. Usually kasi kapag blinaging duet ka, ang sagot mo doon vengeance. Kaso napindot na niya. Tapos nung nakita ni Innocent na napindot na yung vengeance, pumasok na sabi niya, my turn! My turn moment na rin. Talaga, para kay Innocent, that's another kill. Not so innocent anymore. Who's the bad boy? Ready na siya para sa mature roles. Ready Tuloy-tuloy lang. Grabe! Ito yung nakikita mo yung bida na si Innocent eh. Oo. 303. In sobrang bilis na ng burst ng clock, Ano to? nakakainis. Kung sa soap opera, Ano? revenge arc. Oo. Ito na yung Act 3. Act 3. Dati, linggo lang ng hapon mo siya mapapanood. Ngayon, gabi ng Friday. Prime time. Oo. Prime time. Pero again, para dito sa side ng Aminan Evos, yes, there was an initiative for them to go for a play. Kaso kasi, nagamit yung Petrify ni Go yung AR during that moment. Brusco AR, nagamit yung Flicker din. So medyo kailangan muna na i-weigh if it's worth it pagkukuha. Pero mas worth it syempre para sa TNC. This is the Lord. Oo. And 9 minutes in, unang Lord ng laro, unang tatlong turtle, TNC with a complete game na talagang kitang-kita na ang dami nilang natutunan ng game number 1. Leo, papasok dito sa Lord March na to, parang ano pa bang pwedeng gawin ng Minana para maka-defense? Defense. Defense. Okay, Oh. gagayahin ng Minana yung ginawa ng TNC ng Game 1. Pipick off muna sila. Tatanggapin nila na siguro for the next 4 or 5 minutes, pick off lang tayo. So, kailangan nilang umasa sa pick off. So, partly nun, kailangan magkamali ng TNC. Oo. Kaso paano sila magkakamali? Hindi, pwede sila magkamali kapag napasobra sa Flicker si Kyrie. Oo. O kaya si Bentings, hindi na natin mamukaan kasi, pero mukhang ang mid lane ng unang target ng Phoenix Army. Final slash, pero hindi na tinuloy. Pwede na. Kamuntikan na. Pwede na, nakabutas naman. Check lang, check lang. Check lang, mic check lang kung okay pa ang mga tao. Pero ang napakaganda na para sa TNC kasi, di ba usually pag first lord gusto mo parang zone out mo lang, parang bonus na makakuha ka Oo. ng inhibitor turret. Oh, wait, siguro yung DR ka, muntiga na. Teka lang, Ay. tuloy ito Technical knockout yun kasi pinauwi nila. Bentings, tatalon. At mabubutas na ang top lane. Isa na lang natitirang inhibitor ng Minana Evos. Pwede silang lumipat sa may bandang ibaba, pero Hesu with a play! Final slash naging final response na nga ni Lord Pero sa minion- JM AR. Netherrealm dito nagamit na ni Goyo. Nag-aantay na lang sila ng minion wave sa may baba. King Kong only TP. Ayan na, ginalit kasi si King Kong. Plus 5,000. Play. Plus Medyo, five. 5,000 agad. Medyo mahirap mag-clear ng minion wave though para din sa Minana Evos. Oh, isa na namang Tyrant's Revenge. Brusco AR, mag-heal muna siya. Minion wave, papasok na mid, top at bottom. Hesu, nagharap na isa. Doming pa ang nahanap, pero mukhang yan na ata ang katapusan ng push ng TNC. 10K gold lead ang meron ng Phoenix Army ngayon at ihintayin nila ang Luminous Lord at kakalbuhin pa ang base. Ano? Ang jungle ng Minana. Okay, Evos. at some point, parang isa-isa silang nagkakaroon ng maturing arc. Kanina, si King Kong. Yeah. Tapos recently lang si Innocent. Innocent. Ngayon, si Hesu naman. Pero, guys, teka. Ay, Oh, magaling na siya chumopsticks bigla. ito na. optics. Gumagano na. Taga ba yung ewan ko, parang chopsticks sa isip ko. Kagutom lang ko. Anyway, 9 to score natin guys. 12 minutes. So again, for Minana Evos, ang crucial lang for them is hirap sila mag-clear ng minion wave. Single target yung, I mean, hindi kagaya nung sa Claude na yung AOE talaga, Airv effect nung Blazing Duet. Even yung Kadita dito, parang gagamitin mo ba yung rough waves mo just to clear the minion wave. Plus 10K. Nabilang ko. Total. Total. Grabe, ang galing na rin natin mag-mat dito, no? Pero hindi natin kailangan mag-mat
para malaman na yung Divine Glaive dito kay Lord JM will be crucial in trying to secure or mount a comeback against TNC in the upcoming Lord. Okay, so totoo lang, mabilis naman din nang uubos ng Minana Evos yung extra HP nung Netherrealm ni Goyo. So that's good news. Bad news is, isang ult lang yun eh. And isang hero lang yun na nan-neutralize nila. Ramdam na ramdam dito yung 8k gold lead ng TNC. Nagsascramble ang Minana Evos. King Kong, kinokontrol niya ang Lord. This is a Lord's dance. And gusto niya, medyo tight, medyo close. Tinan mo, may pagbebait yan eh. May pagbebait yan eh. Ang tanong dito ay matagal ba ang Lord Dance na to? Kanina nakikita tayo ng mga 3 to 4 minutes pero Hesu ngayon, lumalangoy mag-isa with that conceal. Pero tignan mo, may masamang balot yung tatlo. Naku. Parang iniwan nila yung si King Kong tsaka si Hesu tapos may masamang balak yung tatlo. Pero parang ano muna. Ano na? Set up. Parood natin ito eh. Napanood natin ito eh. Parang si Innocent Cutie ay sumusubok may gawing backdoor play sa Panibagong ano na naman to. Teka. Pero- Hindi, Pero natuto na- naura ha. natuto na yun. Naramdaman. Alam na ng Minana, nangyari na sa kanila yan. Oo, nakita na nila. Oh, tumula na si Bentings ha. Op! practice lang. Practice lang. Alright, save. Minana Evos. Playing with Cyclone Eye. the resource on the map. Papasok dito si Lord JM naghahanap. Patay niya si Innocent. And Brusco AR will steal the Lord. Ito na nga ang bawi ng Minana Evos. Brusco AR, Power of Nature. Mananaap dito si King Kong. At ang full combo ni Brusco. Buhay pa. Naku, Ang naiwan. King of the Jungle. Bentings, buhay pa. King King Kong, pipilitin nyo ba? O ang call ng Minana Evos, huwag muna. Hindi ba ito ang nangyari nung Game 1? Si Innocent lang ang namatay at nanakaw pa. Disaster! Ano nangyari? Ang ganda ng pasok ni Lord JM! Deja vu. Oo, parang traumatizing na yung mga Lord teamfight pagka ganito yung nangyayari. Laging kung sino yung naghahabol, sila yung nakakapag-secure. Pero baliktad, Uvajed. Ubajed. Ano yung pag-ubadyan? Deja vu. Deja vu pero baliktad. Baliktad na deja vu. Yeah. Oh, kasi, yeah. Ang galing. At Salamat. katulad lamang ng Minana Evos ay napakagaling ng pagpasok doon ni Lord JM with the vengeance as well. Naging crucial talaga ang kanyang ginawa doon sa pagpasok sa Lord. With that Lord marching in the bot lane, ano ba ang pwedeng gawin ng TNC dito, Chantel? Actually, for TNC, maganda yung pwesto dito. Kailangan lang talaga makakahuli kahit isa si Bentings. Panggulat lang, not saying na instant makakill sila, pero mapagilan lang sila na pumasok. Mabilis lang nila yan na madedepensan kasi full item na rin dito si Innocent. Huwag lang may mauuntog ulit kay Brusco AR. Which by the way, wala naman si Brusco AR doon, pero sobrang bilis na mga pangyayari kaya bigla na nawala si Innocent. Oo nga, nagulat nga din ako yung damage pala ni Lord JM. Parang ang lala na eh. Napansin na natin kanina yung Divine Glaive eh. Nabanggit nga pala ni Yomi. Oo. Tapos meron pang Bloody Wings ngayon. So, dagdagan mo na ito yung kung sa magic item, ito na yung pinakamahal. So, complete full item. Masakit na nga, makunat pa. Oo nga, masakit na makunat pa. And si Doming, no, medyo nagtataka ako. Kasi wala pa palang nare-register. Teka, sa buong comeback na yon, walang record sa Oo, KD ni oo, Doming. So, zoning Iritel. Yun yung nakakatakot doon. Kasi tahimik lang muna siya. Siya'y tahimik lang sa isa. Pero medyo dulo na tayo. Medyo mid game na. Iniiwasan ko nga eh. Iniwasan ko, sorry. Nandito na tayo eh. Nandito na tayo eh. This is MPL Philippines. Sakto, MPL. Di ba? Itigil na natin to. 1 minute bago ang ating next Lord. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord. So, ibig sabihin ay still just a Luminous one. Minana Evos ngayon ay sumusubok bumawi pero TNC Protein pa rin. Pro Team. Iba po ang TNC Protein. Pampalaki ng katawan yun. TNC Protein pa rin ang may hawak ng ating gold lead. Ano nga ba ang items na mga nagmamarka dito para sa inyo? Ito yung sinabi natin kanina, actually yung Blood Wings for Lord JM. So akala natin full item na. Pwede pa siyang bumili dito ng Pindotable if ever Winter Transshot pag napalalim siya. Yep. So again, yung passive nito is yung guard. So magkakaroon ka ng shield. So kaya siya pwedeng mas maging aggressive or mas maging confident na pumasok ngayon against TNC because of the Blood Wings. So sakto din na merong Lord. Okay, so ganito yung play ngayon ng Minana Evos. Hindi si Brusco DR mauuna. Si Lord JM ang mauuna. Tapos pipilitin lang sumagot. Counterplay din si Brusco AR. Ang problema dito, bawal magkamali si Lord JM. Yung execution ni Lord JM has to be close to perfect if gusto nilang magkaroon ng magandang chance dito around this Lord area. So, papasok na nga siya, looking for Innocent! Oh! Netherrealm! Oh my Napili God! dito pero nahanap ni Lord JM. At ngayon, ang paghihiganti ng api. Goyo very low. Doming AR finally on the board. 1-0. 2-0. The shutdown on King Kong. At
At nang ganun-ganun lang nakabawi ang Minana Evos na wala ang lead ng TNC at dediretso nila ang Lord. Tatlong putok lang. Oo, nakita mo na wala sa buhay. Bilis! With the electrifying beats. And as you said, Leo, it's Lord secured. Libreng Lord na. Pa-for Minana Evos, well, hindi libre. Kasi ang dami din nilang ginawa para makuha yun ngayon. Men, sinasabi pa lang natin na ang hirap ng gagawin ni Lord JM. Sabi Ginawa na niya. Ito, perfect execution. Oo. Doon nakita mo nag-dive na. Akala mo nung una, mag-face check lang. Yung pala papatay, Oh, boss. uy. Op! Bentings, Aray, nahuli si aray, Doming AR, pero parang may gamit siyang lumang Hasklos na buhay pa si Doming. Biglang balik buhay, no? Lumas, class. Tama naman, di ba? Tama naman. Ganun nga talaga yung haas ko before. But yeah, again, para dito sa Minana Evos, bigla nagbaliktad. Dito sinasabi natin na nakakatakot na hindi pa napapatay. Kanina si Doming AR kasi they have the kit, they have the damage per second. And hindi ko nasilip yung item dito ni Innocent kung paano niya pipigilan yung Brusco? pitik ng damage ni Lord JM. Wait! Teka lang, nakatayo pa yung Torre. Finally, mababakbak dito. Alaboy mo din siya, Lord. Napakababa na. Jesus, nag-flicker in at gagamit ng Innocent! Lord JM! Oh Na-shutdown my na! Innocent buhay pa! Finally, Goyong makanaya pa. May immortality. Doming, mapapapangan niya Brusco! immortality. Double kill para kay Innocent. Doming AR babagsak na 3-4-1 ang palitan. Medyo huli na ang kill doon ni Boyet AR. At biglang comeback pa nga. King Kong ngayon, hindi na ata papauwiin pa si Boyet. Sino- Pushing na sa mid lane Sino na yung ang bad boy? the rest of the Phoenix Army at si Kadita lamang ang makakadepensa sa base. Nakakambak pa nga ata yung nakambakan. Oh, sinong bad boy? Sinong bad boy? Ubuhos ang angas. Ganda. Ang ganda-ganda ng ginawa ni Boyet AR. Bumili siya ng rapid boots kaya hindi siya nahabol. Pero wait lang, parang hindi na yan. Tapos na yung 2v4, napilitan na mag-rough waves, kiniklear na lang ang minion waves. Wala na si Goyong AR dito, mapapatay na May rin minion wave! si Boyet. Pero dito pa si Lord JM, kaya niya ba to? Apat ang kanyang kalaban sa loob ng kanilang base. At hindi pa nga tapos, Lord JM! Mapaburst down ni Goyo. Makapal yung Pero si minions sa Brusco papalit. na lang. Ang daming minions, wait lang, may minions sa loob ng base. Oo, may marating din. Nag-back muna si Jesus. But it's still a 2v4 scenario. Makaka-defend ang TNC pero it's a 2v4. Oh my God! 2v4, Ala si patayin nyo! Dexter! Patayin nyo yung waves! Patayin nyo yung waves! TNC with the sweep! And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance, TNC with the sweep. Sakit na ulo ko, guys. Grabe. Kung hindi ma-put into words kung ano nangyayari ngayon sa mga games natin today, surprisingly enough, parang pasok na pasok ang mga katagang it could have been anyone's game. But for TNC, ang ganda ng pagkakuha ulit nila ng control doon sa laban na yun. Yung buong game na yun, pwede mo panoorin yung last 2 minutes. Tapos yun na yun. Yun na yun, yeah. Parang may balikan. Parang ako nanood ng parang tennis ba yun? Yung parang nagbabalikan ng May rally. May rally, parang volleyball. Alam mo yung parang pag nanonood ka ng volleyball, NCAA ba yun? Oh, Yung tsaka tapos- UAAP, tsaka UAAP. PBL. Oh, tapos hindi na natatapos yung rally. Parang ganun yung pakiramdam ng game na to. Pero Minana Evos, parang maraming kailangan asikasuhin as week 1 ends. Palakpakan pa rin natin ang Minana Evos for showing us a great series. Kaya na nga, nagbaw na ang Minana Evos. Men, grabe yung series na yun. Oh, yeah, but